Hi, ako si Jay. At isang OFW. So, ayun, umuwi ako ng Pinas dahil nga pangako ko yun sa sarili ko. Pag nakahanap ako ng work, uwi talaga ako. And, ayun, ang bilis lang ng panahon. This video almost 1 month na siya. And kaya wala, tinamad talaga ako mag-voice over, magkwento ng about sa naging journey ko sa Pinas. Journey ang po. Hindi, about dun sa mga pinagagawa ko sa Pinas. Usually, lang ako, magkasama kami ni Yuri. And yun, nung nagkita kami ni Yuri, gandang-ganda talaga ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala na basta ang ganda niya, unang impression ko, ang ganda. Tapos habang natagal, maganda pa din naman. Maganda talaga. Sabi ko, anak ko to, ganyan, nagulat ako. And yung asawa ko nga, sabi niya para daw akong hindi mapakalik maniwala kasi ang ganda talaga ni Yuki. Siyempre, iniwan ko siya isang buwan lang din. Nagkita kami 2.5 years old na. Tapos, yun nga, yung naging plano ko yun is pagkasundod nila sa akin sa airport, diretso kami ng Baguio. 2 days, 2 nights mga diretso kami. Tapos, ayun, uwi na kami. Hindi yun, napakabilis ng panahon dahil, yun, 30 days na yata, simula na yung 30 days na ba? Simula na yung binigay. Basta ang bilis. Ang bilis. Sabi ko mali yung naging decision ko that time. 20 days lang kasi naging bakasyon ko na 3 weeks lang. And siguro sa susunod, kasi halos minadali ko yung oras ko halos nagmamadali ako. Kasi syempre may asikasuhin din mga documents para sa pagbalik. And yung mga kailangan sa bahay, nag-construction pa ako 3 araw ako nag-construction. Tapos ayun, na sulit naman kahit pa paano. And sabi ko nga, swerte pa din naman sa dami-dami ng sobrang daming nauwi ngayon sa Canada. Sobrang daming mga Pilipino, hindi lang Pilipino, mga ibang lahi na na-export yung papel, hindi ma-renew or hindi makahanap ng bagong contract. Kaya ayun, nakapunta sa uwi. Kaso may mga ibang ginagawa din naman yung iba para mag-stay sila. Bukod dun sa paghahanap ng trabaho online. Ang ginagawa ng iba siguro baka extend na lang sila into visitor o kaya tourist o kaya yung iba nagko-convert into student, yung mga naka-work permit pag na-expire, mga ganun. So madami namang options, pero yun nga lang, kailangan may budget nag-transition ka ng ibang papel. Kaya ayun, sorte ba din ako kasi wala akong gastos nung nakahanap ako ng bagong employer ko, wala akong binayaran kahit piso. Parang lumipat lang ako ng lugar from Kelowna to Surrey, BC. Tapos nag-bus lang ako. Wala akong binayaran dun sa employer ko, sobrang bait. Kaya honest na ako kasi sa ibang employer, mayroon pa talagang babayaran. Lalo na basta processing, tapos may mga natawag, meron niyang pag nag-apply ka sa online, may mag-o-offer sa'yo ng LMI, babayaran mo, ganyan. Bahala ako sa inyo yung LMI. Kasi madami namang mga legit na employer. Kagaya ng employer ko, sobrang legit. Akala ko wala, trip lang kasi tumawag lang siya walang email, walang message, diretso tumawag tapos FaceTime agad. Yun, interview, 30 minutes. Kaya thankful pa din, kaso nga si Canada yung target nilang paghihigpit until 2028 yung target nila na mag-reduce ng
ng TFW tsaka estudyante. So, ang papel ko 2027 lang. So, hindi ko alam kung ewan ko. Titingnan ko ano magagawa. Pero more than 1 year pa naman siya. 18 months pa. So, madami pa akong pwedeng gawin. Kaya, yun, maghahanap pa rin ako ng trabaho. Siguro pag 1 year na lang yung papel ko. Maghahanap ako ng bagong work. Or, if magre-renew naman yung employer ko. Kasi, lang naman kami naka-LMIA sa store, 3 lang. So, if malaman ko may LMIA dito ko sa kanya. So, kung stay na lang ako. So, 2027, 2 years again, hanggang 2029, okay pa din naman. Yun nga, pero sana mabago nila yung rules about sa spousal. Kasi, bawal lang kasi mag-sponsor ng basta ang dami na vlog, bawal na mag-sponsor ng spouse. Simula noon January 2024. So, ayun nga, itong labas namin talagang ipinilit ko talaga siya kahit kapos sa budget. Kasi, ayun nga, gusto ko ding ma-try na hindi kasi kami nalabas talagang pamilya ever since. Siguro, ito yung time na magkaroon ulit kami ng family picture, yung buo, kompleto. Kasi, iba pa din. Tsaka, at the end of the day, iisipin mo sino yung talagang mahalaga. So, siyempre yung pamilya mo. Kasi, at the end of the day, sila pa din naman yung tatakbuhan. Makakausapin. Sila lang din yung makakaintindi sa'yo. And, okay naman yung mga tropa. Sobrang solid yung mga tropa din talaga. Yung masasandalan ka din. Pero iba pa rin yung may pamilya. Iba pa rin yung sa pamilya. Yun talaga yung una naging ko pag uwi ko. Bahala na si Batman. So, tsaka na, diretso kami ng Baguio. Tapos yun, syempre, nag-loan lang ako para ako ay may gastusin. Dahil sabi nga ni Father Fidel Rauro, sabi niya, pera lang yan, kikitain yan. Pero yung time, yung pagmamahal mo, hindi mo basta-basta yung makukuha. Lalo na yung mga panahon pag nalampasan na wala nga nang babalikan. Kaya, pag may chance, syempre, unahin muna natin yung mga rocks. Tapos yung pebbles. Then yung sand. Tapos yung water. Kasama yung sa turo sa training dati. Wala, naalala ko lang. And nasa internet naman siya. The Story of Jar. And ayun. So, ngayon habang binovoice over ko to, nandito na ako sa Canada. And bumalik ako dito 27 of February. Tapos ngayon yun anong petsa na? March 21 na. Diba? More than 1 month na yung video. Pero yun, natuwa talaga ako kasi nakita ko yung anak ko. Tapos yun, nagkaroon ng talagang, sabi ko, kahit mahirap, kahit kaya nga, hagulhol na ako nung nagbabaya ako kay Yori. Hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko nung para akong parang sinasakal na yung puso ko.
nung nandun na ako sa entrance, sabi ko, Yuri, sumama ka akin, ganyan. Tapos, na wala na kat na inuubo ko. Tapos, sabi ko, tayo na, bakit ako? Bakit nandito ako sa abroad? Bakit ako mag-isa? Bakit yan? Bakit? Alam mo yun, mapapatanong ka talaga eh. Sabi ko, tapos kada gabi na nalipas, binibilang ko yung araw na nakitira. Sabi ko, aalis na ako. Ganyan. Kaya ko ba? Ganito. Iiwanan ko na naman yung mag-ina ko. Sabi ko, tama ba ito? Umuwi ako? Kasi parang hindi ko na kaya umalis eh. Sobrang ang hirap. Sabi ko, parang hindi ko kaya. Sabi ko, tutuloy ko ba ito? Kung may option lang ako, alam mo kung may option lang talaga ako, hindi na ako babalik kasi nakita ko talaga na importante talaga na yun, magkakasama kayo. Kung may option lang talaga, hindi na ako babalik dito. Kaso wala eh. Wala. Yung malipasin ka ng ilang taon, hindi mo nga napapansin eh. Sobrang tagal mo na pala sa abroad. Hindi mo nila yung oras mo dun sa tao na mga importante sa'yo. Especially pag may anak ka, hindi asawa. Ang hirap iwan mo, si Mrs. nga, nag-i-impake kami ng gamit. Nagulat na lang ako, bigla umiyak eh. Siguro, naalala din niya na pag-isa na naman siya, tapos wala na naman ako kasi 11 years magkasama lang kami, and then yun, bigla akong naging member ng OFW gang. Putsang napabilang pa sa ang dami-daming pwedeng maging linya dito pa sa linya ng OFW. Well, may opportunity naman talaga sa abroad. Madami naman nagsasucceed. Marami din naman nabibigo, diba? Madaming istorya ang mga OFW. Pero legit yung sinabi ng OFW sacrifices. Kasi masasabi mo lang talaga siya na pag ikaw na yung nakaramdam, pag ikaw na yung nandun sa sitwasyon, masasabi mo lang talaga na grabe ang tibay ng mga OFW, grabe yung sakripisyo nila. Yung OFW, yung mga seaman, yung mga nalayo sa pamilya para lang may kitain kahit pa paano. Kaso dito sa Canada, puro credit card. Ay, sorry. Imbis nakita, utang ka. Ayun. Sobrang nanginayang talaga ako sa oras. Well, may chance naman dito sa Canada. Kasi syempre madami naman tayong mga Pilipino dito na alam mo yun, naging resident, nakuha nila yung spouse nila. And yun lang din ang inaasahan ko. Sabi ko, if ever magbagong rules si Canada, makuha ko man lang matry man lang nila dito. Kahit TFW lang kami. Matry man lang. Or, importante kasi magkasama kami. Kung matry nila dito, kaya after 1 year, 2 years, uwi kami ng Pinas dahil wala nang work. Ganun. At least, magkakasama kami. Yun ang pinaka-importante talaga sa lahat. Kaya nung umuwi ako talagang yung oras ko nandun lang sa mag-ina ko. Actually, 10% lang dun sa asawa ko, tapos 90% dun sa anak ko. Yung naging oras ko talaga dun. And ayun, tuwing gabi lang kami ni Mrs. Yung 10%. Siyempre, pag dulog na si Yuri, magkakwentuhan kami. Tapos, siyempre, hindi. Ayun, magkakwentuhan kami. Kamustahin ko siya. Alam ko naman mahirap yung pagdaanan niya kasi mag-isa lang siyang nagpalaki kay Yuri. Dati nga, nakita ko naiyak siya buhat ng anak namin. Naiyak, tapos may sakit siya, may bingko sa basta bigla-bigla lang siya naiyak. Siguro dahil ayun yung postpartum. Kasi 1 month lang si Yuri nung iniwan ko sila eh. And yun, nakita ko lahat yung sacrifices man. Sobrang hirap. Minsan, syempre, si Yuri na lang yung iniintindi niya. Tapos, ayun, hindi naman siya nalabas. Ayaw din niya. Kasi dahil nga, si Yuri ay
Kasi natry ko nga, kasama ko si Yuri, nag-late kami. Ang gulo-gulo, hindi mapapakali. Pero kung dalawa kaming kasama lagi ni Yuri, okay lang lumabas. Pero pag mag-isa ka, mahirapan ka talaga. Pag ang anak mo ay nasa edad pa nung ang kulit, siguro 2 to 3. Yan, ang kulit. Mga 4 years old siguro, pagsasabihan mo na siya, pwedeng upo-upo na lang. Kaya, ayun. Sobra. Basta pagbalik ko nga dito sa Canada, patay na eh. First day ng trabaho ko eh. Alam mo pare, pagdating ko, sabi sa akin nung natawa ko eh, sabi sa akin ng GM ko eh, kakalapag ko lang ng alauna yata. Ay hindi, alas 10. Ba, pinapapasok ako ng alauna. Ang gulat ko talaga eh. Sabi ko, I just arrived. Hindi na pa-duty ako eh. Pero kung ako yan, duty-dutyhan ko talaga kasi siyempre kailangan ko ng pera. Kaso naghihinagpis pa ako. Kaya kinabukasan ako duty. Diba? Walang pahinga. Pagdating, tapos kinabukasan, duty na agad ako. Kasi grabe, siyempre. Magbabayad ng bills, magbabayad ng loans. Yan talagang buhay, siyempre. Trabaho, mangutang. Pagdating ng araw, pagdating ng araw, yan tayo mangutang. Sa ngayon siyempre nagpapalaki ng baby. Focus lang kami. Yung wife ko gusto din niya magtrabaho kasi graduate din naman yung wife ko. Pero sabi ko hindi. Hanggat ako humihinga. Ka lang. Diyan ka lang kay Yuri. Kasi sabi ko wala na nga ako tapos, di ba? Kaya sabi ko okay lang yan. Naka-survive pa naman tayo kaya kaya ko pa. Kahit minsan na aning-aning na ako dito sa abroad. Kasi iba rin talaga pag mag-isa ka pare. Iba. Sa Kelowna, iba talaga. Siyempre, kasama ko yung tatlong tropa sa 507. Talagang pag-uwi. Kung hindi kami nakatapat sa TV, nasa lake kami. Or nasa basketballan. Basta. Iba pa rin talaga. Kaya okay din naman sa akin na ganito tahimik. Kaso minsan kailangan mo rin talaga ng karamay. Yung mga hindi ko alam. So yun, hanggang September 2027 pampapil ko dito sa Canada. And tinamad talaga ako magkwento ng kwentong abroad ko eh. Kaya ako wala itong ngayon. Sabi ko medyo nakaka-recover ako dun sa pagbalik ko. Tignan mo, iyak na iyak talaga ako dun kay Yuri. Ay nako, papatanong na lang talaga ako. Sabi ko bakit ako FW, bakit sila nandun, bakit ako nandito, bakit ang unfair, bakit yung mga government official, yung pera, syempre malaking contribution ng mga FW, pinawaldas lang nila. Bilo mo nasugalan yung millions. Tiyang ng mga yan, mga gago. Bahala na si Lord sa kanila kung anong mangyari sa mga pokong ng mga yan. Basta mapapatanong ka talaga. Ay, ako si Jay. Ito ang kwento ko. Bye.